Kamusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings. Basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, sinimulang usigin ni Haring Herodes ang ilang kaanib ng simbahan. Pinapugutan niya si Santiagong kapatid ni Juan. Nang makita niyang ito'y ikinalugod ng mga Hudyo, si Pedro naman ang kanyang ipinadakip. Nangyari ito noong pista ng tinapay na walang lebadura. Pagkadakip kay Pedro, ito'y ikinulong at pinabantayan sa 4 na pangkat ng tig-4 na kawal. Ang balak ni Herodes ay iharap siya sa bayan pagkatapos ng pista, kaya't nanatiling nakabilanggo si Pedro. Samantala, siya'y taimtim na ipinananalangin ng simbahan. Gabi noon, si Pedro'y natutulog sa pagitan ng 2 kawal. Gapos siya ng 2 tanikala at may mga tanod pa sa harap ng pinto ng bilangguan. Siya'y nakatakdang iharap ni Herodes sa bayan kinabukasan. Walang ano-ano'y lumitaw ang isang anghel ng Panginoon at nagliwanag na mabuti sa silid-piitan. Tinapik niya ang tagiliran ni Pedro at ginising. "Bumangon ka, dali," wika ng anghel. Pagdakay nakalag ang mga tanikala sa kanyang mga kamay. "Magbigkis ka't magsuot ng panyapak," sabi ng anghel. Gayon nga ang kanyang ginawa. Sinabi pa sa kanya ng anghel, "Magbalabal ka't sumunod sa akin." Lumabas naman si Pedro at sumunod sa kanya. Ngunit hindi niya alam kung tunay ang nangyayari. Ang akala niya'y nananaginip lamang siya. Nakalampas sila sa una at pangalawang bantay. Nakarating sila sa pintuang bakal na labasan patungo sa lungsod. Ito'y kusang nabuksan at lumabas sila. Pagkaraan nila sa isang kalye, biglang nawala ang anghel. Naliwanagan ni Pedro ang nangyari kaya't sinabi niya, "Ngayon ko natiyak na totoo palang lahat. Sinugo ng Panginoon ang kanyang anghel at iniligtas ako sa kamay ni Herodes at sa inaasahan ng mga Hudyo na mangyayari sa akin." Ang salita ng Diyos. Kinukonsider natin si Pedro at si Pablo bilang 2 matatag na haligi ng simbahan. Nagkasundo ang dalawa na si Pablo ay magpapahayag sa mga Griego, sa mga hindi Hudyo, at si Pedro naman sa mga Hebreyo. Ang mga Hudyo at mga hindi Hudyo ay dapat makarinig na magandang balita ng kaligtasan. At iba ang approach sa 2 grupong ito. Nangyari noon na nandoon silang 2 sa Roma noong nagkaroon ng pag-uusig sa mga Kristiyano na ginawa ni Emperor Nero. Pinasunog niya ang lungsod ng Roma noong taong 64 AD upang ito'y panibaguhin at ipinagbintang ang malaking sunog na ito na ginawa daw ng mga Kristiyano. Kaya marami mga Kristiyano ang pinintay noon. Kasama na rito si Pedro at si Pablo. Si Pedro ang pangulo ng simbahan sa Roma noong panahong ito at si Pablo naman ay nandoon bilang bilanggo ng mga Romano. Si Pedro ay pinako na patiwarik sa krus at si Pablo naman ay pinapugutan ng ulo. Dahil ito naging makasaysayan ang kanilang sabay na kapistahan. Si Pedro ang kinikilala na apostol at ng mga Kristiyano sa kanilang leader. Noong mga taong 44 AD,
inusig ni Haring Herodes ang mga Kristiyano sa Jerusalem. Siya ay si Herod Agrippa, ang apo ng Herodes na gustong patayin si Jesus nung siya ay sanggol pa. Pinapugutan niya ng ulo si Santiago, ang kapatid ni Juan. Siya ang unang apostol na pinatay. Nagustuhan ng mga Hudyo ang kanyang ginawa, kaya pinahuli niya si Pedro, na kinikilalang pangulo ng grupo, upang iharap sa mga Hudyo at maaaring patayin din pagkatapos ng piyesta. Well-guarded noon si Pedro. May 2 bantay sa tabi niya. Nakagapos pa siya ng mga tanikala. May 2 bantay sa pintuan ng kulungan. Nakakandado ang kulungan at sa labas ay may mga bantay pa rin. Pero walang nagawa ang mga bantay at ang mga tanikala. Dumating ang anghel ng Panginoon at inilabas si Pedro. Nalaglag ang mga tinikala at hindi napansin ng mga bantay ang pag-alis niya. Walang magawa ang tao sa kapangyarihan ng Diyos. Wala pa sa panahon ang pagkahuli at pagpatay kay Pedro. May misyon pa siyang gagampanan. Kaya pinalaya siya ng Diyos. Mas malakas ang kapangyarihan ng mga Kristiyano na nagdarasal para kay Pedro kaysa mga kawal ni Herodes. In God's time, ang lahat ng bagay ay nangyayari sa panahon na itinakda ng Diyos. Mamamatay din si Pedro, papatayin din siya. Matatanggap din niya ang korona ng pagkamartir, but in God's time. Dahil dito, nakataka siya sa pagkakulong ni Herodes. Huwag po sana tayong matakot sa buhay natin. Ipaubaya lang natin ang lahat sa kamay ng Diyos. He has the perfect timing and He knows what is best for us. Papatayin din si Pedro, pero hindi sa Jerusalem at hindi sa kamay ni Herodes at hindi bilang pangulo ng simbahan ng Jerusalem. Mamamatay siya sa kamay ni Emperor Nero. Papatayin siya bilang pangulo ng simbahan sa Roma. Dahil dito, ang lahat ng mga Santo Papa ay obispo ng Roma. Sila ang kahalili ni Pedro. Pero hindi lang sa pagka-obispo sa Roma, kundi sa pagiging leader ng mga apostol at ng lahat ng mga Kristiyano. Kinikilala natin na patuloy ang ginagabayan ni Kristo ang simbahan dahil sa pangako niya kay Pedro na ibibigay sa kanya at sa kanyang mga kahalili ang susi ng pagpapatuloy sa langit o pagbabawal na tumuloy dito. Nasa kanya at sa Santo Papa ang kapangyarihan na magbigay ng mga aral na gagabay sa atin patungo sa kaligtasan. Salamat, Panginoong Hesus, sa patuloy mong paggabay sa amin sa pamagitan ng paglilingkod ng aming Santo Papa. Hindi mo pinababayaan na maalis kami sa landas patungo sa langit. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.